Pupunta tayo sa Maynila, Pilipinas? Seryoso ba yan? Ang mga sarkastikong tawa at reklamo ay umalingaw-ngaw sa malaking bulwagan ng Washington International School, isang marangyang high school sa New York na taon-taon ay gumagawa ng mga anak ng politiko at pambansang bilyonaryo. Ang mga naunang batch ay nakapunta na sa London, Tokyo o maging sa Silicon Valley, ngunit sa pagkakataong ito, ang destinasyon ay ang Pilipinas, isang bansang itinuturing pa rin ng marami na atrasado at puno ng mga jeepney. Ang mga magulang ay nagprotesta. Bakit nila ipapadala ang kanilang mga anak sa isang third world na puno ng panganib? Ang ilang estudyante ay nagpost pa sa social media na ito ang magiging pinakamasamang biyahe sa kanilang buhay. Ang kapaligiran sa JFK Airport ay puno ng luha at paghamak. Tila ipinapadala ang kanilang mga anak sa isang larangan ng digmaan, ngunit wala silang alam na ang paglalakbay na ito ay hindi magiging isang trahedya. Sa halip, ito ay magiging isang malaking aral sa buhay na magpapaharap sa mga mapagmataas na kabataan mula sa Amerika sa isang katotohanan na babago sa kanilang buong pag-iisip at magpapatuto sa kanila na maunawaan ang tunay na kahulugan ng isang modernong bansa. Ang mga tawa at pagkadismaya ng mga estudyante ng Washington ay umalingaw-ngaw pa rin sa kanilang mga isip nang dumating ang araw ng pag-alis. Ang kapaligiran sa JFK Airport ay halos tulad ng isang seremonya ng pagluluksa. Maraming estudyante ang nakasuot ng itim at ang mga magulang ay may luhang mata, nagsasalita na tila ang kanilang mga anak ay pupunta sa pinakamapanganib na lugar sa mundo. Emily, kung may makita kang kakaiba o hindi ka nakadarama ng kaligtasan, tumawag ka agad sa embahada, anak. Ang kanyang ama, isang batikang diplomat, ay nagsalita ng nanginginig ang boses. Ipinasok niya ang isang mamahaling satellite phone sa kamay ng kanyang anak na babae nang may pag-aalinlangan. Kahit siya, na nakapaglakbay na sa buong mundo, ay tumitingin sa Pilipinas nang may alalahanin sa kanyang mga mata. Ang eroplano patungong Maynila ay tumagal ng maraming oras at sa buong biyahe ang atmosfera ay puno ng mga panunukso. Bukas, siguro kailangan na nating sumakay ng bangka papunta sa paaralan, ano? Panunuya ni Michael. O kaya ay kakain tayo ng balut at bagoong araw-araw. Haha, tumawa si Alexis. Bawat salita ay nagpapakita ng kanilang pagmamataas at pagkamakasarili. Tahimik na nakaupo si Emily, nakatingin sa labas ng bintana. Unti-unting nawala ang mga ilaw ng New York City sa kadiliman. Bumuntong hininga siya, iniisip na kailangan lang niyang magtiis sa loob ng isang linggo at matatapos na ang lahat. Ang tanging pinag-aalala niya ay ang kanyang designer glasses na binili niya lang para sa isang may malabong paningin at astigmatism na tulad niya, ang salamin ay buhay. Hindi niya naisip na ang maliit na bagay na ito ay magiging simbolo ng aral na naghihintay sa kanya sa kamay nilaan. Nang lumapag ang eroplano sa runway ng NAIA, bumilis ang tibok ng puso ng lahat, isang kakaibang halo ng takot at pagkamuhi. Oh my God! Ito na ba talaga ang Pilipinas? Isang mahinang bulong ang kumawala mula sa isang kaklase. Nang bumukas ang pinto ng eroplano, ang malinis at maliwanag na air bridge ang sumalubong sa kanila, hindi ang amoy ng alikabok o kalumaan na kanilang inakala. Ang mga dingding ay puno ng mga LED screen na nagpapakita ng magandang tanawin ng Intramuros, ang Manila Bay sa gabi na nagniningning sa iba't ibang kulay ng ilaw at ang asul na dagat ng Palawan na nagniningning sa sikat ng araw. Ang mga estudyanteng Amerikano ay tumayo ng tulala, tila sinampal ng katotohanan. Wala nang naglakas loob na mangutya pa. Habang nakapila para sa immigration, isang malinaw na boses na nag-a-Ingles ang umalingaw-ngaw. Maligayang pagdating sa mga estudyante mula sa Washington International. Pakipasok po ang inyong sarili sa automated gate. Nagtinginan sila ng hindi makapaniwala automated gates. Isa-isa silang pumila, nag-scan ng pasaporte, tumingin sa kamera sa loob lamang ng ilang segundo, at bumukas ang sliding door. 10 segundo lang, sa JFK, naghihintay kami ng oras-oras. Napaawang ang bibig ni Mike. Walang tumutol dahil ang nasa harap nila ay ang malinaw na katotohanan. Pagkatapos makadaan sa immigration, nakita ng grupo ng mga estudyante ang isa pang antas ng katotohanan. Ang mga LED arrow sa sahig ay nagliliwanag.
nagtuturo sa daan patungo sa baggage carousel at ang mas nakakagulat ay isang malinis, puting welcoming robot ang lumapit. Maligayang pagdating sa Pilipinas. Kailangan niyo po ba ng tulong? Ang malumanay na boses at perpektong Ingles ay nagpatahimik sa mga Amerikanong bata. Sinabi ng robot na lalabas ang kanilang mga bagahe sa Carousel 3 at pagkatapos ay umalis ng may karangalan. Tiningnan ni Emily si Alexis. Pareho silang hindi nagsalita, ngunit ang kanilang mga isip ay puno ng tanong. Ito ba talaga ang bansang inakala nilang atrasado? Matapos kunin ang kanilang mga bagahe, lumitaw ang mga estudyanteng Pilipino na nakasuot ng maayos na uniforme. Kumusta po? Maligayang pagdating sa Pilipinas. Isang matamis at masiglang boses ang umalingaw-ngaw kasabay ng isang taos-pusong ngiti. Nagpakilala ang babae, "Ako po si Maya, isang high school student mula sa Rizal International Academy." Ang accent niya sa Ingles ay halos katulad ng sa isang native speaker at gumamit pa siya ng American slang ng may kahusayan. Maraming Amerikanong estudyante ang nagulat at bumulong, bakit mas maganda pa ang Ingles niya kaysa sa atin? Nang lumabas sila ng airport, ang sumalubong sa kanila ay isang tanawin na nagpabago sa kanilang lahat ng paniniwala. Malalawak na kalsada, nagniningning na mga ilaw, maayos na nakahanay ang mga sasakyan, at ang tren na nag-uugnay sa airport ay dumadaan sa itaas. Ang mga anunsyo ay narinig sa parehong Filipino at Ingles. Ang lungsod na ito ay hindi atrasado tulad ng kanilang pinagtawanan, kundi moderno at maringal na higit sa inaasahan. Kinuha ni Emily ang kanyang telepono upang mag-post ng isa pang kwento, ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya ito isinulat ng may paghamak. Nag-type lang siya, "Hindi ako sigurado kung ito ba talaga ang Pilipinas. Mas maganda pa yata ang lahat kaysa sa New York." Nang gabing iyon sa isang marangyang hotel sa gitna ng Maynila, ang buong grupo ng mga estudyante ay nakaupo ng tahimik, walang tawanan, walang panunuya, tanging katahimikan na nagsasabing nagsisimula ng manghina ang kanilang mga pag-iisip. Ito ay simula pa lamang ng kanilang pag-aaral. Ang paglalakbay na puno ng pagkamataas ay tumuntong na sa landas ng katotohanan, isang landas na magtuturo sa kanila na ang tunay na pag-unlad ay hindi sinusukat sa reputasyon sa nakaraan, kundi sa kalidad ng buhay na natatanggap ng mga mamamayan araw-araw. Nang dahan-dahang bumukas ang automatikong pinto ng NAIA, narinig ng lahat ng Amerikanong estudyante ang tunog ng kanilang sariling hininga. Sa harap nila ay ang malawak na bulwagan na maliwanag sa ginintuang ilaw, ang matayog na arko ng kisame na tila isang modernong katedral at ang mga dingding na salamin na nagre-reflect sa maayos na paglalakad ng mga tao. Walang sigawan, walang kaguluhan, mayroon lamang kapayapaan na nagparamdam sa lahat na tila pumasok sila sa ibang mundo. Sa isang malaking LED screen, ang larawan ng lumang Intramuros sa umaga ay nag-iiba-iba sa mga beach ng Boracay at mga kabundukan ng Cordillera. Ang modernong Filipino music ay dahan-dahang tumutugtog, lumilikha ng kakaibang impresyon sa puso ng mga estudyanteng dating nangutya sa bansang ito. Si Michael, na karaniwang maingay, ay tahimik. Kinuha ni Alexis ang kanyang telepono para kumuha ng litrato, ngunit hindi naglakas loob na mag-post ng anumang panunuya tulad ng dati. Sa bagahe claim, nakita ng mga estudyante ang isang bagay na hindi nila inakala na makikita. Ang mga airport staff ay maayos ang pananamit, nakangiti, at bumati sa kanila ng malinaw na Ingles, "Welcome to the Philippines." Isang simpleng salita ngunit puno ng kumpiyansa at pagiging palakaibigan. Ang lahat ay kinokontrol ng teknolohiya mula sa facial scanner hanggang sa real-time na sistema ng pagsubaybay sa bagahe. Ang mga Amerikanong estudyante ay nagsimulang magtinginan ng may pag-aalinlangan sa kanilang mga mata. Ang ideya na atrasado ang Pilipinas ay nagsimulang manghina mula sa unang sandali. Nang pumasok sila sa palikuran, dahan-dahang bumukas ang automatikong pinto. Isang malinis at mabangong amoy ang sumalubong, sa halip na ang mabahong amoy na inakala nila. Ang bawat inidoro ay nilagyan ng automatikong sistema ng paglilinis. Maraming Amerikanong bata ang tumawa nang hindi makapaniwala. Mas maganda pa ito kaysa sa mararangyang hotel sa New York. Mahinang bulong ni Alexis, ngunit narinig ito ng lahat. Biglang, isang mahinang tunog ng makina ang narinig.
Isang kulay pilak na cleaning robot ang dumaan ng tahimik. Ang ilang estudyante ay umatras ng nagulat, ngunit yumuko si Michael upang basahin ang Ingles na nakasulat sa makina. Smart Cleaning Robot, Filipino Innovation. Nag-angat siya ng tingin, nanginginig ang mga mata, hindi ito ang bansang kanyang inakala, kahit kaunti. Nang makarating sila sa baggage carousel, ang mga asul na LED arrow sa sahig ay dahan-dahang gumabay sa kanila patungo sa destinasyon, tila naglalakad sa isang sci-fi na pelikula. Hindi nagtagal, lumabas ang lahat ng bagahe sa tamang oras, walang pagkaantala, walang reklamo, tulad ng nangyayari sa airport sa kanilang bayan. Isang estudyante ang nagsalita ng nanginginig ang boses. Mas maganda ang airport na ito kaysa sa JFK namin, maraming beses. Walang nagtalo. Alam ng lahat na ito ang katotohanan. Sa labas ng airport, lalo pang nagpatibok ng puso ang kapaligiran. Isang marangyang air-conditioned na bus ang naghihintay. Ang bawat upuan ay may personal na screen, charging port at libreng wifi. Napaawang ang bibig ng mga Amerikanong bata. Tila hindi makapaniwala na ito ay isang ordinaryong bus. Ito ba talaga ang bus ng isang paaralan dito sa Pilipinas? Halos bulong na tanong ni Michael. Si Maya, ang estudyanteng Pilipino na sumalubong sa kanila, ay tumango at ngumiti. Opo, ito po ang aming standard. Ang salitang standard ay nagpatahimik sa lahat dahil ang nakikita nila ay higit pa sa pinakamataas na standard na nakasanayan nila sa Amerika. Habang nagmamaneho ang bus patungo sa gitna ng Maynila, nagsiksikan ang mga dayuhang estudyante sa bintana upang tingnan ang tanawin. Matatayog na gusali ang nakahanay. Ang neon lights mula sa mga gusali ng Makati at SM Mall of Asia ay nagre-reflect sa kanilang mga mata. Malinis ang mga kalsada, maayos ang paggalaw ng mga sasakyan, lahat ay kabaligtaran ng magulong larawan na kanilang inakala. Nang dumaan ang bus sa tulay ng San Juanico, ang simoy ng hangin sa gabi ay humihip, ang mahinang tunog ng tubig ng Ilog Pasig ay tumama sa pampang. Ang mga ilaw mula sa San Agustin Church o Rizal Park ay nagniningning na tila mga hiyas. Napahinto sa paghinga si Emily sandali. Ang tanawin na nakita niya ay napakaganda at mapayapa upang ilarawan. Hindi nagtagal, dumating ang bus sa Rizal International Academy. Ang nakita nila ay hindi ang mga lumang gusali na kanilang inaasahan, kundi isang modernong gusali na dinisenyo gamit ang salamin at bakal. Ang luntiang damuhan ay kumokontra sa indoor swimming pool, ang malaking bulwagan ay puno ng mainit na ilaw. Ang mga Amerikanong estudyante ay nakatayo ng tahimik, walang nagsalita. Alam na ng lahat na ang pagmamataas sa kanilang mga puso ay nagsisimula ng mawasak. Ito ang unang shock na ibinigay ng Pilipinas hindi mula sa takot o kahirapan, kundi mula sa tunay na pag-unlad na hindi nila inaasahan. Nang gabing iyon, isinulat ni Emily sa kanyang journal bago matulog, "Hindi ko na maitatanggi. Ang Pilipinas ay hindi ang larawan na aking hinamak. Ang nakita ko ngayon ay nagparamdam sa akin na ako ay napakaliit at ito ay unang araw pa lamang. Hindi ko maisip kung ano pa ang ituturo sa akin ng mga susunod na araw." Kinabukasan, sumikat ang araw sa malinis, puting gusali ng paaralan, ang tunog ng mga ibon at ang mahinang hangin ay dumaan sa damuhan. Ang mga Amerikanong bata na kararating lamang ay puno pa rin ng pagtataka. Nang pumasok sila sa bakuran ng Rizal International Academy, tila pumasok sila sa isang mundo na hindi nila inakala na makikita sa Pilipinas. Ang malaking bulwagan ay pinalamutian ng mga likha ng mga estudyante, mga drawing ng Manila Bay, black and white photos ng mga lumang kalsada, at mga eskultura na gawa sa recycled materials. Bawat likha ay puno ng pagkamalikhain at dedikasyon. Pagpasok pa lamang nila sa auditorium, sinalubong sila ng choir na umaawit ng isang kanta sa Ingles ng maganda at perpekto, na sinundan ng isang modernong Filipino dance na hinaluan ng contemporary moves. Sa likod ng entablado, lumitaw ang mga holographic images ng Malacañang Palace at ng Banawe Rice Terraces. Nagpapalit-palit ng kahanga-hanga, bumulong si Alexis kay Emily, "Ito ba talaga ang gawa ng mga high school students?" Tumango lamang si Emily ng tulala. Pagkatapos ng maringal na pagtanggap, ipinares sila sa mga estudyanteng Pilipino upang maging buddy nila sa loob ng isang linggo. Si Emily ay ipinares kay Maya,
ang matamis na ngumingiti na babae na mahusay mag-Ingles. Dadalhin kita sa library ng paaralan, puno ng pagmamataas na sinabi ni Maya. Nang buksan ang pinto ng library, halos hindi makahinga ang mga Amerikanong estudyante. Sa harap nila ay isang 3 palapag na library na puno ng 10,000 aklat, mga computer, at mga tablet na nakahanay para gamitin ng mga estudyante. Ang mahalaga, bukas ang library na ito ng 24 oras, maaaring mag-aral at magsaliksik ang mga estudyante kahit sa gabi. Sa Amerika, ang library ng paaralan namin ay nagsasara ng 5 p.m., mahinang sabi ni Michael, ngunit walang tumawa dahil alam ng lahat na ang nakikita nila ay napakalaki upang hamakin. Pagkatapos, dinala sila ni Maya sa AI classroom. Dito, bawat estudyante ay may tablet na konektado sa isang virtual teacher system. Sinusuri ng AI ang mga kahinaan at kalakasan ng estudyante at inaayos ang pag-aaral upang maging angkop sa bawat isa. Ang mga Amerikanong estudyante ay tumayo ng tulala. Ito na ang kinabukasan, pero bakit dito sa Maynila, hindi sa New York? Walang makasagot sa tanong na iyon. Pagdating ng oras ng klase sa matematika, ang mga Pilipinong estudyante ay nakaupo ng maayos, lahat ay nakatuon, at walang gumagawa ng ingay. Nang magbigay ng problema ang guro, nagtaas ng kamay ang mga Pilipinong estudyante ng may kumpiyansa. Ang usapan ay puno ng high-level na teknikal na termino. Ang mga problemang kanilang sinusolve ay calculus at 3D graphs, nakatumbas ng mga kurso sa unang taon ng universidad sa Amerika. Si Michael, na inakala niyang siya ang pinakamatalino sa klase, ay tahimik na nakaupo, pinapawisan ang noo. Nagsimula siyang maunawaan na ang kanyang katalinuhan ay hindi palaging kahanga-hanga. Pagdating ng oras ng tanghalian, dinala ang mga Amerikanong estudyante sa cafeteria. Ang naghihintay ay isang international buffet, may mga pagkaing Filipino tulad ng adobo, sinigang, at lechon, Japanese food, European food, at kumpletong vegetarian options. Lahat ay inihanda ng mga professional chef at kasama na sa tuition fee. Tumayo ang mga Amerikanong bata ng tulala. Sa paaralan namin, kailangan naming magbayad ng ilang daang dolyar para lang sa matigas na pizza o malamig na sandwich. Tinikman ni Emily ang unang subo ng sinigang. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang lasa ay rich, maasim, maanghang at mabango sa mga herbs. Hindi siya makapaniwala na ito ay pagkain ng paaralan. Habang kumakain, ang mga estudyanteng Pilipino ay nag-uusap ng kaswal. Marami ang nagsasalita ng 2 o 3 wika, ang iba ay nag-aaral ng Chinese, ang iba ay Japanese, at mayroon ding matatas mag-French. Ilang wika ang kaya mong salitain? Tanong ni Maya nang nakangiti. Tahimik si Emily, bago sumagot English at basic Spanish lang. Ang kahihiyan ay kumalat sa mesa. Nagsimula nilang maramdaman na sila pala ang atrasado. Nang hapon, binisita nila ang science laboratory. Kumpleto at moderno ang mga kagamitan. Mayroon pang ang biology lab kung saan maaari silang mag-culture ng totoong cells. Ang mga estudyanteng Pilipino ay gumagawa ng kanilang sariling maliliit na research projects. Ang paksa ay tungkol sa clean energy at plastic recycling. Tumingin si Alexis ng may inggit dahil sa Amerika, ang kanilang paaralan ay gumagamit pa rin ng mga pangunahing eksperimento mula sa nakaraang siglo. Nang matapos ang araw, inanyayahan ni Maya at ng kanyang mga kaibigan ang mga bata na bisitahin ang student club. Sa loob, may music rehearsal room, filming studio, radio program room, at isang co-working space para sa maliliit na startups. Ang kapaligiran ay puno ng creative energy. Ang mga Pilipinong bata ay nagpapaliwanag ng kanilang mga proyekto ng may kumpiyansa. Pakiramdam ni Emily ay tila hinila siya palabas sa isang panaginip. Hindi ito ang Pilipinas na inakala niyang makikita, ngunit ito ay isang entablado na nagpapakita na ang mga kabataang Pilipino ay puno ng kakayahan, pagsisikap at pagmamataas sa kanilang pinagmulan. Nang gabing iyon, habang nakaupo sa dorm, isinulat ni Emily sa kanyang journal, "Dati ay naniniwala ako na tayo ang pinakamahusay na bansa, ngunit ngayon, natutunan ko na ang kadakilaan ay hindi bagay na ipinanganak kasama mo. Ito ay resulta ng pagsisikap, disiplina, at pagiging bukas na matuto. Ang nakita ko sa paaralan dito ay isang aral ng pagpapakumbaba. At alam ko
na hindi tayo mas dakila kaysa sa iba. Nang pumasok ang bus sa lalawigan ng Cordillera, ang kapaligiran ay nagbago mula sa matatayog na gusali at malalaking mall sa Maynila patungo sa luntiang kabundukan. Ang mist ay dahan-dahang lumulutang sa ibabaw ng palayan at ang amoy ng lupa pagkatapos ng ulan na kararating lang ay naramdaman. Ang mga estudyante mula sa Amerika na nasanay sa abalang metropolis ay nagsimulang magbukas ang kanilang mga mata sa isa pang mundo na hindi nila inakala na ganito kaganda. Ang bus ay huminto sa isang maliit na baryo na bahagi ng Cultural Exchange Program na inihanda ng paaralan. Mahigit 10 local residents ang lumabas upang salubungin sila ng may ngiti at may paggalang na manopo. Nagbigay sila ng mga sariwang bulaklak at inilagay ito sa leeg ng mga bisita. Ang tunog ng gangsa ay umalingaw-ngaw ng sabay-sabay na nagparamdam sa mga dayuhang estudyante na tila dinala sila sa isa pang mundo na puno ng init at sinseridad. Si Jessica, ang babae na nag-post sa social media na ito, ang magiging pinakamasamang biyahe, ang unang kumuha ng telepono para kumuha ng litrato, ngunit sa pagkakataong ito, hindi para mangutya o manukso tulad ng dati, kundi kumuha ng may tunay na pagkamangha. Mahina niyang sinabi, "I didn't know the Philippines could be this beautiful." Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik sa kanyang mga kaibigan at tumingin sila sa paligid ng mas maingat. Pagkatapos ng pagtanggap, hinati ang mga estudyante upang manatili sa mga host family sa baryo. Ang bahay na kanilang tinuluyan ay walang swimming pool o air conditioner, ngunit mayroon itong bahay kubo na nakataas at ang cool na hangin ay dumadaan sa buong araw. Ang mahalaga, mayroon itong ngiti ng may-ari ng bahay na handang ibahagi ang lahat kahit na mayroon lamang silang kakaunti. Nang gabing iyon, lahat ay inanyayahan na dumalo sa isang boodle fight. Ang mga taga-baryo ay nakaupo ng bilog sa sahig na may banig. Naghanda ng mga lokal na pagkain tulad ng pinakbet, kinilaw, lechon kawali, at iba't ibang sariwang gulay. Maraming Amerikanong estudyante ang nag-alinlangan na gumamit ng kanilang kamay upang kumuha ng pagkain at kumain ng kanin nang walang kutsara, ngunit nang makita nila ang mga taga-baryo na ginagawa ito ng natural at may taos-pusong ngiti, unti-unting nawala ang pag-aalinlangan. Ito ang pinakasimpleng pagkain, ngunit ang pinakamasaya sa buhay ko, sinabi ni David, ang matangkad na binata na dating nangutya na ang mga Pilipino ay sumasakay ng kalabaw sa halip na kotse nang walang hiya. Nakaupo siya sa tabi ng isang 10 taong gulang na batang lalaki na nagbahagi ng huling piraso ng pritong manok sa kanya nang walang pag-aalinlangan. Isang init ang pumasok sa kanyang puso na hindi niya naramdaman mula sa mga mararangyang restaurant sa New York. Nang gabing iyon, habang nakaupo ang lahat, nakikinig sa folk music na tinutugtog ng mga taga-baryo gamit ang mga instrumentong Cordillera. Ang tunog ng gong ay umalingaw-ngaw sa gitna ng kapayapaan ng lambak. Ang damdamin na dating puno ng pagmamataas at paghamak ng mga dayuhang estudyante ay nagsimulang matunaw ng paunti-unti. Pumikit si Jessica at sinabi ang isang pangungusap na hindi inaasahan na lalabas sa kanya. Siguro ang pagiging moderno ay hindi nangangahulugang matatayog na gusali o mararangyang kotse. Ito ay maaaring nangangahulugang isang puso na marunong magbahagi at simpleng kaligayahan. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw na tila isang deklarasyon sa bilog. Lahat ay tahimik at tumingin sa kanya. Ang mga ngiti ng mga taga-baryo na nakaupo sa paligid ay lalo pang nagpadama ng pagpapasalamat sa kapaligiran. Bago matulog, ang bawat estudyante ay bumalik sa kanilang host home. Naglatag ng manipis na banig ang may-ari ng bahay sa sahig na kahoy. Ang tunog ng kuliglig ay umalingaw-ngaw mula sa palayan sa labas. Ang mga bituin ay nagniningning sa kalangitan. Ang mga Amerikanong estudyante na nasanay sa mga ilaw ng malalaking lungsod at mamahaling air conditioner ay nakadama na ito ang pinakakumpleto at pinakamainit na gabi sa kanilang buhay. At iyon ang unang pagkakataon na nagsimula silang maging bukas sa katotohanan ng Pilipinas, hindi sa pamamagitan ng pagpapaliwanag, hindi sa pamamagitan ng pagtuturo, kundi sa pamamagitan ng pagdanas ng tunay, simpleng buhay na puno ng puso. Ang bagong araw ay nagsimula sa tunog ng manok at mainit na sikat ng araw na dumaan sa mga butas ng kahoy ng bahay. Ang mga estudyante mula sa Amerika,
na dating nagreklamo na ang lugar na ito ay sinauna at walang amenities, ay nagising ng mas sariwa kaysa dati sa mararangyang hotel sa New York. Lumabas si Jessica sa balkonahe at nakita ang matandang babae, ang host mother, na masipag na nagbabayo ng sili para sa ginisa o adobo. Ang amoy ng Filipino herbs ay kumalat sa buong bahay, ang amoy ng luya, sibuyas, at iba pang pampalasa ay naghalo upang lumikha ng isang natatanging amoy na hindi pa niya nararanasan. Tumingin sa kanya ang matandang babae, ngumiti, at nagsalita ng basic na Ingles, "Kain? Tulungan mo ako." Tumahimik sandali si Jessica bago lumapit at umupo sa tabi niya at sinubukang magbayo ng sili ng hindi sanay. Nanginginig ang kanyang kamay at tumalsik ang mga paminta, ngunit ang tawa ng matandang babae ay nagpadama ng init sa kapaligiran. Agad niyang naramdaman na ito ay isang pag-aaral na wala sa anumang aklat-aralin. Samantala, dinala si David at ang dalawa niyang kaibigan upang tumulong sa pag-aani ng palay sa palayan. Tumataas na ang araw, ang sikat ng araw ay tumama sa ginintuang palay na humihip sa hangin. Sinuot nila ang salakot na inihanda ng mga taga-baryo. Hawak nila ang kawit sa unang pagkakataon. Kahit hindi sanay, dahan-dahan silang sumunod sa mga tagubilin ng mga taga-baryo. Ang pawis ay tumulo sa kanilang mga mukha, ngunit sa kanilang mga puso, nakadama sila ng kakaibang damdamin. Lumingon si David sa kanyang kaibigan at sinabi, "Ito ang gawaing nagparamdam sa akin ng paggalang sa mga taong hindi natin pinapansin." Sa isang umaga, natutunan nila na ang bawat butil ng bigas na kanilang kinakain ay nagmula sa pagsisikap at pawis, hindi lamang binili mula sa supermarket. Nang hapon, dinala ang mga bata upang bisitahin ang isang maliit na paaralan sa baryo, isang lumang paaralan na gawa sa kahoy na may iilang silid-aralan lamang. Ang mga Pilipinong estudyante ay nakaupo ng nakahanay sa mga lumang banig, gumagamit ang guro ng blackboard na nagsisimula ng mabakbak ang kulay, ngunit ang mga mata ng bawat bata ay puno ng kasabikan na matuto. Ang mga estudyante mula sa Amerika, nang makita ang tanawing ito, ay tumahimik sandali bago inanyayahan sila ng principal na subukang magturo ng Ingles sa mga bata. Si Jessica, na dating pinakamayabang, ang unang tumayo upang magsulat ng mga titik na Ingles sa blackboard ABC. Ang mga bata ay pumalakpak ng may kasabikan. Kahit hindi malinaw ang pagbigkas, lahat ay ngumiti ng taos-puso. Hindi namalayan, tumulo ang luha ni Jessica. Lumingon siya sa kanyang mga kaibigan at sinabi, "Ito lang ang mayroon sila, pero nag-aaral sila ng may mas malaking puso kaysa sa atin." Ang mainit na kapaligiran ay nagpadama na ang pagmamataas na dating humahati sa kanila at sa Pilipinas ay unti-unting gumuho. Nang gabing iyon, mayroong pag-ibig, blessing ceremony, na inihanda ng mga taga-baryo upang basbasan ang delegasyon. Ang lahat ay inanyayahan na umupo ng bilog. Ang matandang babae ay nagbigay ng puting sinulid at itinali ito sa kanilang pulso habang nagdarasal. Kahit hindi nila naintindihan, ang damdamin na ipinadala sa pamamagitan ng mga mata at boses ng pagdarasal ay mas malinaw kaysa sa anumang salita. Nagtinginan si Jessica at David bago sila gumawa ng Filipino gesture of respect ng awkward, ngunit nagpatawa ito sa buong bilog ng mga taga-baryo. Ang mga Amerikanong estudyante na dating nangutya sa mga Pilipino na naniniwala sa walang kabuluhang bagay ay tahimik na nakaupo, nakadama ng kapangyarihan ng pananampalataya at init na hindi nila kailanman nakita sa buhay ng malaking lungsod. Kinabukasan, dinala ang mga estudyante sa isang mataas na lugar upang tingnan ang vista at isang lumang simbahan. Ang tunog ng kampana ay umalingaw-ngaw. Ang cool na hangin ay dumaan sa mga bandila. Ang banal na kapaligiran ay nagpatino sa lahat ng automatiko. Nang makarating sila sa puntod, banal na lugar, tumigil si David. Nakita niya ang isang pari, monghe na nakaupo ng tahimik sa gitna ng courtyard. Ang tanawing iyon ay nagpaalala sa kanya ng kanyang sariling kaguluhan sa New York na puno ng ingay ng kotse, musika at paghabol sa tagumpay. Bumulong siya, siguro ang kapayapaan ang tunay na luho. Nakatayo si Jessica sa tabi niya, lumuluha muli.
Nagsimula siyang mapagtanto na ang bansang kanyang binaliwala ay may mga mahalagang bagay na nagpuno sa puso ng higit pa kaysa sa pamimili sa anumang marangyang mall. Bago umalis sa lugar, huminto ang bus upang makita nila ang buhay ng mga indigenous people. Ang mga bata ay tumatakbo at naglalaro ng may maligayang ngiti. Kahit wala silang cellphone o designer clothes, ang kanilang mga ngiti ay pinakasinsero. Ang mga Amerikanong estudyante na dating inakala na ang kaligayahan ay nagmumula sa pera at materyal na bagay, ay nakita ang katotohanan sa harap nila. Kinuha ni Jessica ang kanyang journal at sumulat ng nanginginig ang sulat kamay. Thailand, Pilipinas has taught me wealth is not in pockets but in hearts. Nang gabing iyon ang pinaka-espesyal na gabi sa baryo. Ang mga taga-baryo ay naghanda ng folk dance performance. Ang flashlight ay nagbigay ng ilaw sa lupa. Ang mga Amerikanong bata at Pilipinong bata ay nakaupo ng magkasama. Ang mga tawa ay naghalo. Ang mga bata na dating pinaghiwalay ng pader ng kultura ay naging magkaibigan nang hindi gumagamit ng wika. Tumingin si Jessica at David sa paligid. Nagsimula na nilang maunawaan na ang biyaheng ito ay hindi isang parusa, kundi ang pinakamalaking aral sa buhay na ibinigay sa kanila ng kanilang paaralan at mga magulang. At nang gabing iyon, lahat ay nangako sa kanilang mga puso na pagbalik nila sa Amerika, hindi na sila magiging parehong tao. Pagkatapos ng huling gabi sa baryo, lahat ng nasa delegasyon ay nakadama ng panghihinayang na iwanan ang lugar na ito. Ang bukang liwayway ay dahan-dahang tumama sa palayan. Ang tunog ng kampana ng simbahan ay umalingaw-ngaw, kasabay ng tunog ng manok, isang tanawin na mananatili sa alaala ng mga Amerikanong estudyante. Nakatayo si Jessica sa gilid ng palayan. Nakita niya ang mga taga-baryo na naghahanda ng kalabaw para sa pag-aararo. Ang mga tawa ng mga bata na tumatakbo sa pilapil ay parang isang walang katapusang kanta. Ang kanyang puso, na dating puno ng pagkadismaya at paghamak, ay tahimik ng kakaiba. Lumingon siya kay David at mahinang sinabi, "Hindi ako makapaniwala na ang bansang inakala kong atrasado ay nagturo sa akin ng higit pa tungkol sa buhay kaysa sa New York." Tumango si David ng dahan-dahan, taos-puso ang boses, "Siguro hindi tayo pumunta dito upang baguhin ang Pilipinas, kundi upang baguhin tayo ng Pilipinas." Ang bus na sumundo sa kanila ay umalis sa baryo. Ang daan na dumaan sa mga bundok at ilog ay nagpatahimik sa lahat. Bawat isa ay nakalubog sa sarili niyang pag-iisip. Nang makarating sila sa Baguio, isang mataong lungsod, na puno ng mga turista, dumaan sila sa night market o isang busy street. Ang neon lights at musika ay umalingaw-ngaw, ngunit sa halip na makadama ng kasabikan tulad ng unang araw, nakadama si Jessica ng kakaiba, tila ang mga bagay na ito ay hindi na ang tunay na kaligayahan. Tumigil siya upang tingnan ang isang tindahan na nagbebenta ng mga local products. Nakita niya ang isang matandang babae na tahimik na naghahabi ng tela. Sa tabi niya, isang batang babae ang tumutulong sa pagpapasa ng sinulid. Naalala niya ang host mother sa baryo na nagbabayo ng sili. Naalala niya ang guro sa maliit na paaralan na gumagamit ng lumang tisa sa blackboard. Naalala niya ang mainit na blessing ceremony. Hindi na malayan, tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Nang gabing iyon, nagpahinga sila sa isang guest house malapit sa ilog. Ang tunog ng tubig ay nagpadama ng kapayapaan, kaiba sa ingay ng mga sasakyan sa New York. Ang lahat ng estudyante ay nagtipon sa wooden balcony. Tanging ang ilaw ng lampara ang nagbibigay liwanag. Si David ang unang nagsalita. "Dapat nating gawin ang isang bagay upang hindi mawala ang natutunan natin dito." Sumagot ang isa pang kaibigan, "Oo, ayaw kong bumalik sa buhay na puno ng kompetisyon at frivolity." Nakaupo si Jessica, yakap ang kanyang tuhod. Nagsalita siya ng nanginginig ang boses. "Siguro ang dapat nating ibalik ay hindi ang mga souvenir o litrato, kundi ang ating mga pusong nagbago." Tahimik silang muli, tila inukit ang mga salitang iyon sa kanilang mga puso. Kinabukasan, nagkaroon sila ng pagkakataon na bisitahin ang isang matandang pari, elder sa isang simbahan, monastery sa gitna ng Cordillera. Ngumiti lamang ang pari, elder at nagsalita ng malumanay. Ang tao ay ipinanganak hindi upang mag-ipon ng mga bagay na materyal, kundi upang matutong mag-ipon ng kabutihan sa puso. Ang mga bagay na materyal, habang nag-iipon ka, ay bumibigat,
ngunit ang kabutihan sa puso habang nag-iipon ka ay gumagaan. Ang simpleng pangungusap na ito ay tumama ng husto sa lahat. Napapikit si David upang namnamin ang mga salitang iyon habang muling tumulo ang luha ni Jessica nang hindi niya alam. Pagkatapos ng ilang araw, malapit nang matapos ang kanilang paglalakbay. Kailangan ng lahat na bumalik sa Maynila upang maghanda para sa paglipad pauwi. Bago sumakay sa tren, sasakyan mula sa Cordillera, ang mga bata mula sa baryo kung saan sila nanatili ay pumunta upang ihatid sila. Nagbigay sila ng maliliit na native flowers. Ang mga tawa at simpleng salitang Filipino tulad ng paalam o see you again ay nagpainit sa puso ng mga Amerikanong estudyante nang higit pa sa anumang mamahaling regalo. Niyakap ni Jessica ang isang maliit na batang babae nang mahigpit at nagsalita ng nanginginig ang boses, "I'll never forget you." Sa tren na dumadaan sa palayan at kabundukan, lahat ay tahimik, nakatingin sa labas ng bintana. Ang tanawin ng kalangitan ng Pilipinas sa gabi, kulay orange-gold, ay nagliliwanag sa palayan na tila isang pintura. Sumulat si David sa kanyang journal, "Nagsimula kami sa biyaheng ito ng may pagmamataas, ngunit babalik kami ng may pagpapakumbaba." Nagpatuloy si Jessica sa pagsulat, "Hindi binago ng Pilipinas ang mundo, ngunit binago ng Pilipinas ang mundo sa loob ng aking puso." Nang makarating sila sa Maynila, nagkaroon sila ng pagkakataon na bisitahin ang Malacañang Palace o isang katulad na lugar. Ang kadakilaan ng Filipino architecture ay nagpatulala sa lahat, ngunit ang pinakanakaaantig ay nang marinig nila ang mga kwento ng mga bayaning Filipino noong nakaraan na nagbigay ng sakripisyo upang mapanatili ang kalayaan ng bansa. Sinabi ng kanilang guide na ang Pilipinas ay isa sa iilang bansa na hindi kailanman naging kolonya dahil ang mga Pilipino ay nagkakaisa, may matatag na pinuno at hindi kailanman sumuko kaninuman. Ang lahat ng estudyante ay nakatitig sa guide ng may paggalang. Nagsimula na nilang maunawaan na ang tapang at pananampalataya ang kapangyarihan na nagpatayo sa isang maliit na bansa tulad ng Pilipinas sa gitna ng bagyo ng kasaysayan. Bago sumakay sa eroplano pabalik sa bahay, lumingon si Jessica sa kanyang mga kaibigan at sinabi, "Pumunta tayo dito dahil inakala nating may ituturo tayo sa kanila, ngunit sila pala ang naging guro natin." Nagdagdag si David, "Ipinakita sa atin ng Pilipinas na ang kayamanan ay hindi sinusukat sa mga bagay na mayroon ka, kundi sa mga bagay na ibinibigay mo, at ang pagiging tunay na tao ay hindi ang pagkakaroon ng kapangyarihan sa iba, kundi ang pagtindig ng may pagpapakumbaba at paggalang sa iba." Ang mga salitang ito ay nagsilbing buod ng paglalakbay na nagbago sa kanila ng lubusan. Nang umangat ang eroplano sa kalangitan, unti-unting lumiit ang Maynila hanggang sa maging isang maliit na tuldok lamang, ngunit sa puso ng lahat, hindi lumiit ang Pilipinas sa halip. Lumaki ito at pumuno sa kanilang mga puso. Nangako sila sa kanilang sarili na pagbalik nila sa Amerika, hindi nila malilimutan ang mga aral mula sa lupaing ito. Mamumuhay sila ng may kabuluhan, igagalang ang iba, at hindi malilimutan na ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan sa pagiging simple at sinseridad. At mula sa paglalakbay na ito, isang grupo ng mga estudyante mula sa Amerika ang umuwi ng may pusong hindi na pareho. Nang lumapag ang eroplano sa airport sa Amerika, ang grupo ng mga estudyante ay bumalik ng may parehong mga maleta ngunit may pusong hindi na pareho. Si Jessica, ang babae na dating nakanganga ng may pagmamataas, ay bumaba ng eroplano nang may mas malambot na tingin. Nakita niya ang kanyang mga magulang na naghihintay na salubungin siya ng nakangiti. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya tumakbo upang ipakita ang mga souvenir o magkuwento tungkol sa karangyaan. Sa halip, niyakap niya ng mahigpit ang kanyang mga magulang, tumulo ang luha, at mahinang sinabi, "Salamat sa pagpapadala sa akin sa Pilipinas, dahil doon, natutunan ko ang halaga ng pag-ibig at init ng pamilya." Si David, ang binata na dating may pagkamakasarili, ay umupo at tahimik na tumingin sa sarili niyang bahay. Hindi siya nagbukas ng games o nagpatugtog ng malakas na musika tulad ng dati. Sa halip, kinuha niya ang kanyang journal at sumulat, "Ang tunay na bahay ay hindi isang address, kundi isang lugar kung saan ang puso ay nakadarama ng kapayapaan, at nakita ko ang sagot na iyon sa Pilipinas." Makalipas ang ilang linggo, nagdaos ang paaralan sa Amerika ng isang presentation tungkol sa karanasan sa exchange program.
Tahimik ang buong silid nang makinig sila kay Jessica at sa kanyang mga kaibigan na nagkuwento tungkol sa maliit na baryo na walang aspalto ngunit puno ng ngiti at init. Nagbigay ng pahayag si Jessica sa harap ng lahat. Hindi ako pinadama ng Pilipinas na ako ay mahirap, ngunit pinadama ako nito na kulang ako sa pinakamahalagang bagay, ang sinseridad at pagpapakumbaba. Ang palakpakan ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang mga batang dating nangutya sa kanya ay tumingin ng may pagkamangha dahil walang sinuman ang naniwala na ang mga salitang ito ay lalabas sa bibig ni Jessica. Pagkatapos ng event, nagsimula silang baguhin ang kanilang pamumuhay. Maraming bata ang tumulong sa charity work. Ang iba ay sumali sa mga social activities at ang mahalaga, lahat ay bumalik ng may mas mainit na relasyon sa kanilang mga pamilya. Tumigil si Jessica sa paggastos ng pera sa mga luxury items. Pumili siya na bumili ng maliliit na bulaklak pauwi sa halip na designer bags at sinabi sa kanyang ina, "Ina, ang tunay na kaligayahan ay wala sa presyo, kundi sa kahulugan na ibinibigay natin dito." Ginugol ni David ang kanyang free time sa pagtulong sa isang soup kitchen para sa mga walang tirahan. Sinabi niya sa kanyang mga kaibigan, "Kung ang mga Pilipino sa maliit na baryo ay makapagbahagi kahit na wala silang marami, ano ang maia-argue natin? Na mayroon tayong sobra upang hindi magbahagi." Lumipas ang panahon, ngunit ang mga alaala mula sa Pilipinas ay nanatili sa kanilang mga puso. Sa tuwing nakikita nila ang kalangitan sa gabi na kulay ginto, naaalala nila ang palayan sa Cordillera. Sa tuwing naririnig nila ang mga tawa ng mga bata, naaalala nila ang maliit na paaralan sa baryo. At sa tuwing nakadarama sila ng panghihina ng loob, naaalala nila ang turo ng matandang pari, elder. Mag-ipon ng kabutihan sa puso, dahil iyon ang mananatili sa iyo habang buhay. Ang mga aral mula sa lupaing Filipino ay humubog sa kanila upang maging bagong tao, mga taong hindi lamang tumitingin sa mundo sa pamamagitan ng kanilang mga mata, kundi sa pamamagitan ng kanilang mga puso, mga taong hindi lamang naghahangad ng tagumpay, kundi naghahangad din ng kahulugan, mga taong hindi lamang nais magkaroon, kundi nais ding maging. Ito ang kwento ng isang grupo ng mga estudyante na nagsimula sa isang paglalakbay ng may pagmamataas, ngunit bumalik ng may pagpapakumbaba. Ang kwento ng mga batang dating nangutya sa iba ngunit natutong ngumiti ng taos puso, ang kwento ng mga pusong dating tigang ngunit naging mayaman sa init mula sa lupaing Filipino. At ito ang huling tanong na nais iwan ng kwentong ito sa lahat. Ang halaga ba ng iyong buhay ay susukatin mo sa mga bagay na iyong pag-aari o sa mga bagay na iyong natutunan at ibinahagi? Kung naantig ka sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel upang hindi mo mapalampas ang mga inspiring stories mula sa bawat sulok ng mundo, dahil kung minsan, ang pinakamalayong paglalakbay ay hindi ang pagpunta sa ibang bansa, kundi ang paglalakbay papasok sa sarili mong puso.